I invite you to open your Bible sa Malachi chapter 2, verse 17. Malachi chapter 2, verse 17. Then, ready nyo in Malachi chapter 3, verses 13 to 18. First, Malachi chapter 2, verse 17. Malachi chapter 2, verse 17 says, "Yet where did the Lord give words, bitter words, yet you say, when have we heard him? When you say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or, where is the God of judgment?" Malachi chapter 3, verses 13 to 18. "Your words have been stout against me, said the Lord, yet you say, what have we spoken so much against thee? You have said, it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? And now we call the proud happy, yea, they that work wickedness are set up, yea, they that tempt God are even delivered. Then they that fear the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And the book of remembrance was written before him, for them that fear the Lord, and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day, when I make up my jewels, and I will spare them as a man spared his own son that serveth him. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God, and him that serveth him not." Let's pray. Gracious Heavenly Father, humingi po kami ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po kami to understand this word of yours. I-review po kami, break our hearts sa mga bagay na nagbabasag rin po sa inyong mga puso, sa iyong puso po. Bless this message. Use me effectively, Lord. In Jesus' precious name. Amen. The title of this message this afternoon is saying harsh things against God. Saying harsh things against God. This is one of the sins that we do not realize that we are committing against God. So, binasa natin na verses kanina, sa chapter 2, verse 17, and Malachi chapter 3 to 18, yun ay related po sa mga topic natin this evening. Saying harsh words against the Lord Almighty. Tandaan niyo po, we are nasa series po tayo ng Malachi. We're looking at 4 of the 18 mentioned here in the book of Malachi. Ang apat na ito ay 1, showing contempt for God, as mentioned Malachi chapter 1 verse 6. Worrying God, chapter 2 verse 17. Robbing God, chapter 3 verse 8. Saying harsh things against God, chapter 3 verse 13. Medyo review muna tayo. Kung naalala niyo po ninyo, there are 3 common denominators sa mga kasalanan na ito. Ano po ito? 1, this is the sin, or a sin that we create by God by sins against Him. Hindi po against our neighbors o kanino man o against the temples, hindi po. Against God Himself. Number 2, these sins are sins that the Israelites did not realize. Hindi nila alam. The fact that they are asking questions. Kanina sa chapter 2 verse 17, how we worried him. Hindi nila alam. And number 3, God did not excuse them for their sins of ignorance. Kahit hindi nila alam. They are accountable sa mga kasalanan nila. Kasi wala tayong excuse eh. Binigyan na tayo ng Bible. Ang ating obligasyon to read the Word of God, the Bible. That is, if we truly believe that the Scripture is truly the Word of God for man. Wala tayong gusto. Nandito yung general will ng Panginoon. So, importante po na malaman natin ang mga kasalanan na ito because, like the Israelites, these things escape our notice. Hindi nga tayo pumapatay, hindi tayo nagkukumit ng adultery o mga obvious na kasalanan. We think we are already alright. But, we do not realize that these are some of the things that hinder our prayers for the moving of the Holy Spirit. These are the things na hindi umaabot ang prayer natin sa trono ng Panginoon. Ang dalawa na po ang na-discuss natin na mga kasalanan na hindi natin na-realize. The two of them we have already discussed. One is
Lukewarmness. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Lukewarm. Kailan ito nagsimula? In the day that you have left your first love. Nandyan ka sa lahat ng activities ng church, pero yung puso mo, nawala na dun yung malalim mong pag-ibig sa Panginoon. You are just serving God lukewarm. You're just serving Him because napipressure ka. Not because it is your pleasure. Nawala na yung foundation. Kasi ano yan eh, pwede kang mag-serve na walang love, na walang joy. But you cannot love. You cannot love na hindi ka nagbibigay ng service. That is, hindi pwedeng separate yung ano eh. Love at love, joy, and service. Hindi yan mas-separate. Pwede kang, pero yung service, pwede kang mag-serve na walang joy. But you cannot love without service. And that service will result ng joy sa Panginoon. So, lukewarm. And number 2, showing contempt for God. By what? By not giving God the best. Just giving God the leftovers. Ito ay isang kasalanan na giving God yung mga, magbibigay tayo ng mga sakit, mga pilay, may mga kulang, mga offerings na napilitan na tayo sa pagbigay, o di kaya may mga pinangako tayo sa Panginoon na hindi natin binigay. Kaya ang sabi dito ng Panginoon sa Malakay chapter 1 verse 6, sa mundong ito, generally speaking, children obey their parents. Generally speaking, the servant revere their boss. Sabi ng Panginoon, parang ako lang ang exception dito ah. I am the only exception. Ako lang yung boss na hindi ginagalang. Ako lang yung parents o yung magulang. Ako lang yung ama na walang respeto yung aking mga anak. Ako yung ng tatay pag inutusan ko yung anak, hindi sumusunod. Kung sumusunod man, sa pilitan pa. Again, hindi po sinasabi dito ng Panginoon na di po sinasabi ng Panginoon dito na yung mga tao ito ay mga masasama towards other people. Hindi po. Hindi sinasabi ng Panginoon dito yung mga tao ito ay walang respeto sa kanilang magulang. Rebelde toward their boss. Hindi. Sabi nga dito eh. Sabi nga ng Panginoon buti pa nga kayo eh. Ang babait niyo sa mga parents nyo. Kaya wala tayong excuse. Dahil kung talagang rebelde kayo sa mundong ito, mamatay tao tayo, walang respeto tayo sa ating mga authorities, pwede sabihin ng Diyos, talagang ganyan sila. Wala talaga tayong maasahan sa Kanya. Wala na akong maasahan sa Kanya. Pero nakita ng Panginoon na when He is looking to us, nakita naman niya. Hindi naman ito ganito yung mga anak ko eh. May puso naman sila eh. Ang mga anak ko kapag nasa trabaho naman, masigasig naman sa trabaho. Pag puyatan naman, nagagawa naman. Pag nag-aaral sa exams, nakapag-aral naman. Kahit anong, hirap mo sa kahit gaano kakapal yung libro na babasa. Pero bakit pag Bible ko na yung pinapabasa ko? Bakit? Ang bilis matapos. Marami nang reklamo. Ay, naantok na ako. Marami nang ganun. Eh bakit nung nag-aaral pa tayo sa mga law na yan, mga medical school na yan, kahit 4 hours, 3 hours, 2 hours lang ang tulog, nakakaya naman. Sige lang, okay lang. Yun ang sabi ng Panginoon dito. Itong sabi ng Panginoon dito eh. Pagdating sa akin, wala na. And yet, this is the God who deserves everything. This is the God who give us intelligence, who give us parents, who give us beautiful home. Yung taglamig, siya yung nagbigay sa tinangkumot, siya nagbigay ng ating pangangailangan, nagbigay ng kalusugan sa atin. He let us experience to love and to be loved. But then, ito yung bigay natin. Ito lang binibigay natin. Eh yung boss natin, di pa siguro nagbibigay ng SSS. We are trying to serve them in the best of our ability. Nakakaya natin hindi kumain muna ng lunch, nagpapalipas ng gutom. For the sake of the company, ginagawa natin yun. But then, sa Panginoon, hindi natin ginagawa. Nag-overtime na sa pitch. Marami ang reklamo. Nabayan si Pastor. Parating nag-overtime. God knows na pwede natin gawin sa Kanya dun eh. Kasi nagagawa natin sa kapwa. Natin. Kaya ito. Then we will realize that is the second sin that we are committing against God. Not giving our best. So, dalawa na discuss natin. Lukewarmness and showing contempt for God. But actually, lukewarmness is from Revelation chapter 2. So, sa ating series sa Malakay, here, the next natin will be yung original talaga na
galing sa Malakay is worrying God and saying harsh things against God. So, now let us look at the second and the third. Ang kasalanan po ito na ating pag-aralan, na ngayong pag-aralan natin is the sin of making God weary with our words. Mark chapter 2, verse 17. Basahin po natin muli. Sabi ng Panginoon Diyos, "Ye have wearied the Lord with your words." Yan ang unang kasalanan. Pangalawa po in Malakay chapter 3, verse 13 to 15. Sabi dito, "Your words have been stout against me, said the Lord." In other words, they are saying harsh things against God. So, again, ang intention po ng study natin dito sa Malakay is simply to reveal ng mga hidden na mga kasalanan. Mahirap kasi yung mga hidden, especially if you are using your computers, mga virus na yan, it's hard to identify because naka-hidden. Gulat ka na lang, corrupted na yung operating system, no? Hindi mo na alam yung gagawin. Dahan-dahan. Ganun din yun sa atin as a Christian life. Gugulatin ka na lang na kinain ka na ng kasalanan. So, kailangan natin i-identify ito. So, unahin na natin, how the Israelites weary God with their words. Chapter 2, verse 17, ang sabi, "When we say everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and He delighted in them." Yan pong una. Okay lang ito yung kasamaan ito. Naiintindihan ng Panginoon kung bakit ito ginagawa. So parang yung sinasabi natin, maintindihan ito ng Panginoon. When we begin to say that evil is good in the eyes of the Lord, or when we say, "Where is the God of justice?" Sinasabi natin sa sarili natin, siguro hindi ito nakikita ng Panginoon Diyos mga bagay nito. So sabi ni Riley, isang Bible commentator, "Not only had they tried to make evil good, but they implied that God delighted in evil because He did not dispense immediate justice." Minsan po, yun ang ating maling conclusion eh. Ginawa ko daw, wala namang nangyari. Siguro okay ito sa Panginoon. Siguro walang masama dito. Kasi kung masama ito, edi dapat pinigilan ako ng Panginoon. Sometimes po hindi ganun eh. Sometimes, there are times na pinapatay agad ng Panginoon yung pag nagkasala. Just like Ananias and Sapphira, naalala nyo? They lied against the Holy Spirit. God killed them immediately. Mas madalas, pinapababaan po ng Panginoon ang kanyang pasensya. Kaya ikaw, mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa ating ginagawa. Pag alam na natin na klarong nakalagay sa Bible, huwag na po natin subukin ang Panginoon Diyos at sabihin natin, wala namang sigurong masama dito sa ginagawa ko. The Bible says, you are wearying Him with such words. Napapagod ang Panginoon Diyos sa mga salitang yan. God was tired of the way the people had cynically twisted His truths. He would punish those who insisted that because God was silent, He approved of their action, or at least would never punish them. Sino nagsabi hindi ako parusahan ng Diyos? Walang Panginoon nakakita nito. Okay na siguro sa Panginoon Diyos ito. Sabi dito, God is mad with this word. Pangalawa po ang kasalanan, we find in Malakay chapter 3, verse 13 to 15. How have they said harsh words against God? Ito po yung pangalawa. Paano naman sila nakapagsabi sa Panginoon ng Diyos ng mga masasakit na salita sa Panginoon? Sabi dito, Malakay chapter 3 verse 13 to 15. It is vain to serve God, and what profit is it that we have kept His ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Number 3, and now we call the proud happy. Pangapat, yes, they that work wickedness are set up, yet they that tempt God are even delivered.
Ayaw po ng Panginoon na sinasabi natin ito. Wala namang kabuluhang yung serbisyo ko sa Panginoon Diyos eh. Di naman ako pinagpapala. Galit po yung Panginoon dito sa mga salitang ito. Some wrongly maintain that if material prosperity did not restore, there was no point in serving the Lord. Di ba po? Ganun yung attitude natin. Karamihan ng mga Christian, ganun yung attitude. Ano bang makuha ko dyan? Bago tanggapin yung Panginoon, anong sinasabi? Asenso ba tayo dyan? Yayaman ba tayo dyan? Eh kung hindi, bigyan mo lang yung Panginoon mo na pinipresent mo sa akin. Ganun yung mga sinasabi. Eh ang iba naman, napaupuan ng ganun. Meron sigurong evangelist na nagsabi na pag tinanggap niyo ang Panginoon, makakaahon kayo sa bankruptcy, lahat ng mga sakit yung pagagalingin, magiging matalino kayo, mga iba pang mga katakot-takot na mga pangako. So, nung tinanggap yung Panginoon Diyos, because of these reasons, nang walang nangyari, ano ang sabi niya? Wala namang plang silbi manindihan sa Panginoon Diyos eh. Pag nag-serve ka, malulugi ka lang. So, they turn away from the Lord. Tapos, nung tinignan niyo ang unbeliever, ano sila? Buti pa sila. Hindi sila tumanggap sa Panginoon Diyos. Ngayon, asenso na. Dahil sa aking pagsunod sa Panginoon Diyos, because of my suffering for Christ's sake, hindi ako na-promote. So, saying those words, these are harsh words against God. Grumbling God, worrying God. So, ngayon, bakit ba nangyari ito sa mga Israelites? Tingnan po muna natin yung background. Ano ba ang background ng Malakay? Bakit may mga tao na nasasabi nila yung mga bagay nito? We might think, ay ako, hindi ko yung masasabi sa Panginoon Diyos. No, you are wrong. Most of us, maybe all of us already, we have said harsh words against God already. Marami na tayong nasabi sa Panginoon Diyos. We tested the Lord and said, Lord, kung talagang totoo ka, gawin mo to. And then, nung walang dumating, we complain. Ang iba naman, nagre-rebelde. So, tingnan po natin ang background ng Malakay. This is very important. Kapag nag-aral tayo ng isang book, it is mas maganda talaga. We need to check first the background. So, the book of Malakay was written about 100 years after the first batch of returnees from Babylon arrived in Israel. So during that time, there are several encouragements given to them by the prophets about the Lord's plan, about the desire of the Lord for them to be restored, and about the Lord's marvelous plan for them. In spite of those promises from the Lord, still their land remained, but a small province of Persia. Ano yung pinangako ng Panginoon? Sana yung katulad ng kaharian ni David? Where is the greater stand of David that will extend our borders? Then, yung mga kings and princes of the other countries will run to our country and will worship the Lord our God. And then will exalt our nation, say, praise the Jerusalem. Sana yun. So, kanya, ngayon, nakita nila, kami, isang maliit na probinsya lang dito sa Persian Empire. We are nothing. Number 2, the glorious future announced by the prophets, including Haggai and Zechariah, had not been realized. Sana yung pinangako ng mga propeta? Number 3, God did not yet come to His temple with majesty and power to exalt His kingdom in the sight of all nations. Imagine po, you have glorious promises. You have prophet from who hear audibly from the Lord. Talagang narinig nila yung boses ng Panginoon. Pinakausap sila. Ang daming pangako sa kanila. Sunod-sunod yung mga pangako ng mga prophets. Hindi lang yun. Kaya lang ha. Kasi po na ako. Pakiabot yung harness yung bagong Bible. Okay.
Thank you. Okay, balik tayo. So, dito, maraming pangako sila natanggap sa mga prophets. Sunod-sunod yung mga propeta nag-promise sa kanila. Hindi lang yung mga post-exile prophets, but including mga during exile, pati yung mga pre-exile prophets, maraming promises. And it seems yung parang nakabalik na sila sa lugar nila, sa Israel, mukhang ito na nga siguro, sabi nila. Somehow there were times na nagduda sila kung totoo yung mga pangako. First of all, yung pagtayo ng templo. Umiyak po yung mga matatanda doon. Sabi nila, after the Zerubbabel was finished, ibang-iba talaga yung temple ng Solomon. Dati, ang ganda-ganda nun. Ngayon, tingnan mo yung itsura nito. They grieve in their hearts because the glory of the temple is not similar. Kahit konti lang dun sana sa splendor na nakita doon nila dati. Sa mga nag-struggle sila, at sabi ng mga propeta, hindi, magtiwala na ngayon. Madali lang sa Panginoon, dadalhin mga lahat ng mga gintong ito. Then, this will be more glorious. This will become glorious again. So, na-excite naman ulit yung mga Israelites. But after several years, namatay ng mga lolo, namatay ng mga tatay, ito na yung mga apo. And still, the promises are not yet fulfilled. Pero yung mga propeta, kapag nagsalita, parang akala mo, few months from now pa lang, darating na. Pero hindi pa rin dumating. Sometimes, God will prophesy. Sometimes, it takes centuries to be fulfilled. Akala mo, standard lang. Patay ka na. Ang ibang pangako na Panginoon hindi pa na-fulfilled. That there will be a worldwide impact. Then you will wonder, talagang may Diyos? Buhay ba talaga ang Panginoon? Totoo ba siya sa kanyang pangako? May iba po, ganun na ganun po eh. We have prayed to God, nag-claim natin, nakita natin sa Bible, promise ng Panginoon. At ang promise nito, kinilaim natin, and let us speak to us, comfort us. We're claiming it, holding on it, thanking God, claiming it for how many months about it, but still, nothing happened for external promises have not become better. Then we begin to complain. We begin to doubt and wonder. Diba? Yung mga promises na kita natin sa Bible, bakit Lord hindi mo ito ginagawa sa akin? At sabi mo ganito, bakit hindi mo ginagawa? Yan ang resulta ng sa Israelites. I would like to suggest that these people had not yet seen outwardly. Nasa isipan pa lang nila. They are only thinking. They are only saying words. Pumapasok pa lang yung sa kanilang isipan, yung mga pagdududa. Dinitas pa nila yung Panginoon. Nakikita mo sila nagpipray. Pero yung ang laman ng kanilang prayers, Lord, kung